Pag lang, hindi malas yan. Talagang malulunod ka sa mga bot. Alright, good evening, Mabsat. Ito, yung isang topic pa ni Attorney Enzo Mabsat. Nanggagalaiti sa galit si Pulong nang magpa-picture si Trillanes sa kulungan ni Digong. Ano ba sinabi ni Trillanes dito po? Relax lang po. Nasa loob pa si Dutz. Naghahanap buhay lang po ang abogado niya. Ayun lang. Sabi naman nung nambugbog ng bugaw, sabi niya, si Trililing pala ang pinadala ng mga bangag para mag-welfare checks kay PRRD. Ilabas mo na kasi yung tato mo, Pulong, nang magkaalaman tayo, di ba? Kung talagang miyembro ka ng triad or what, ikaw talaga. O ngayon, high blood ka, paktay ka. O sige, pakinggan natin si Attorney Enzo Recto ulit, Mabsat. Pasok. Paligoy-ligoy pero dito. Punto diretso. Galit na galit si Pulong Duterte kay Trillanes. Ha? Tungkol saan? Nabalitaan ni Pulong, nandun pala sa Dahig, sa the Netherlands, si Trillanes. Galit na galit, nangangalaiti sa galit si Pulong. Tingnan nyo naman mukha ni Pulong. Oh. As in, galit talaga siya, mga kabunyog, mga kababayan. Kay Trillanes. Nabalitaan niya kasi na si Trillanes nandun sa Dahig, sa the Netherlands. Nagpicture naman kasi itong si Trillanes doon sa nagpost doon sa yung kulungan ni Attorney, nakita ko ngayon kanina kay Biyahe ni Koy, pinost na Biyahe ni Koy. Relax lang. Duterte, yung prison facility ni Duterte. Nagpa-picture doon si Trillanes. Tapos sabay may caption siyang linagay. Relax lang po. Nasa loob pa si Dots. Naghahanap buhay lang ang abogado niya. Ang ibig sabihin ni Trillanes doon, hindi totoo yung mga kumakalat na nag-grant na yung interim release ni Duterte. Nasa loob pa daw. Nandun siya. Binisita niya yung Palyado. Yung kinakalat ni Kaufman na interim release na ito, hindi. Ano lang yun? Para lang maipakita ni Kaufman na may ginagawa siya. Naghahanap buhay lang daw. Sabi ni Trillanes. So ngayon, bilang reaksyon ni Pulong, sabi ni Pulong, si Trililing pala ang pinadala ng mga bangag para mag-welfare check kay PRRD. Para po sa buong pahayag ni Pulong laban dito kay Trillanes. Heto mga kabunyog, basahin po natin ang kanyang post sa Facebook. Grabe naman, Attorney, bakit ganyan yung boses nung nagbabasa? Parang nakakatakot. Sige, tuloy. Si Trililing, basahin po natin kay Trillanes. Heto mga kabunyog, basahin po natin ang kanyang post sa Facebook. Si Trililing pala ang pinadala ng mga banggag para mag-welfare check kay PRD. Baka magkalat ka ng virus mo dyan at di ka pa naman na-inject ng anti-rabies shot mo. Oo nga pala, strict ang Netherlands. Siguradong dinaan ka muna sa quarantine ng mga hayop. Kasama mo rin ba ang tuta mong si Las Cañas? Huwag ka mag-alala, magkakaganyan ka rin na Zelda. Hintayin mo lang. Umuwi ka na sa Pinas at harapin nyo na mga kaso nyo mga duwag kasi kayong mga sundalo. Sino bang duwag? Malamang kayo. Kayo, di ba? Kaya ang tawag sa inyo, duwag eh. Duwagin nyo. Butragis ka. Tuloy. Kung kanin. Sige na. Balik ka na at nang makareport ka na sa mga amo mong bangag na mga praning. Sayang naman ang flood control funding na binayad sa'yo. Antindi, Ganun yung ginamit ni Pulong na term. Ang tawag niya kay Trillanes, Trililing. Alam niyo mga kabunyog, matindi talaga ang galit ng magkakapatid na yan. Si Sara Duterte, si Pulong, Agree. si Baste. Actually, lahat, pati mga DDS, galit talaga sila kay Trillanes. Kasi ang tingin nila, si Trillanes ang isa sa mga seryosong gumalaw, kumilos sa ICC para makasuhan si Duterte sa ICC. Noong kasing panahon ni Duterte, wala syempre nangingibabaw nun takot.
Pero si Trillanes, isa siya sa mga aktibong lumaban kay Duterte noon. Kahit ng panahong nakaupo pa si Duterte. Nung mga panahon na yan, 2017, 2018, sinampahan ng mga biktima ni Duterte doon sa ICC at sila Trillanes ang tumulong dyan kasama ng mga progresibong grupo, ng mga human rights groups, nagtulong-tulong na masampahan ang kaso si Duterte sa ICC. Nung una, kinakantsawan nila si Trillanes at ang mga nagsampa ng kaso kay Duterte sa ICC, na wala namang mangyayari dyan. Yan si Trililing. Ang tawag talaga nila kay Trillanes, Trililing. Wala daw yan si Trillanes, wala namang mangyayari dyan. Ay, ang problema ngayon, naaresto si Duterte, nadala sa ICC. O di lalong nangalaiti sa galit itong sila Pulong, sila Sara, sila Baste, mga DDS. Ngayon pa, nakita pa nila, nandun si Trillanes, nag-posing pa doon, nagpa-picture doon sa kulungan ni Duterte. O di lalong galit na naman si Pulong, kaya nangangalaitig sa galit si Pulong. Parang tayo. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Sabi niya, si Trililing pala ang pinadala ng Bangag administration para mag-welfare check kay Duterte. Ang totoo, pumunta si Trillanes doon kasi dapat nga sana tuloy yung confirmation of charges hearing yon. Ang problema nga, si Attorney Kaufman, yung lead counsel ni Duterte, delaying nagmaniubra na wag ituloy kasi daw unfit for trial si Duterte. Grinant naman ng ICC kasi mabait naman ang pre-trial chamber ng ICC. O sige, kung unfit for trial, di wag muna nating ituloy. Pero tingnan natin, totoo bang unfit for trial yan? So, yun yung ginagawa ngayon. Pero dahil naka-schedule na yung mga lakad dyan sa ICC, tumuloy pa rin si Trillanes. Pagkapareho rin namin mga abogado nila Attorney Chrissy Conte, tumuloy pa rin kami pagpunta ng ICC kahit na hindi tuloy yung confirmation of charges. Kasi naka-schedule na eh. At saka, kapag hindi kami tumuloy, lalabas niyan. Parang tinanggap na lang namin na gano'n lang yon. Hindi katanggap-tanggap yun. Sa susunod, dapat hindi pwede yung hindi na naman itutuloy yung confirmation of charges hearing. Dapat kapag in-schedule yan sa sunod, tuloy na. O ngayon, itong si Trillanes, dahil nandun nga siya sa dahig, bumisita doon sa detention facility ni Duterte, nag-posing doon, winost niya. At nag-post pa naman siya doon sa panahong mainit yung balibalito. Kinakalat ng mga DDS na nakalaya na ang Tatay Digong nila. Ano yun? Balitang-balita yun, nag-granted daw yung interim release, nagsasayahan sa pag-share ng ganung post ang mga DDS. Kaya lang, kaagad-agad, pinakita ni Trillanes na hindi totoo yan. Hindi totoong nakalaya na si Duterte. Nandito ako mismo. Nandito ako mismo sa kulungan ni Duterte. Kung kinagawa man niya ng abogado na parang pinapalabas niyang magagrant na yung interim release ni Duterte, hayaan nyo na, naghahanap buhay lang yan. Matindi yung post ni Trillanes. Kasi nakarating kay Pulong. Siyempre, attorney, sayang yung binayad ng mga Duterte dyan. Di ba? Biro mo, 150 million a month. Nako pa, sayang. Kailangan nilang kumilos, gumawa ng eksena, intriga, kung ano-ano pa. Alam niyo naman, ako po, sayang. Mabubwisit yung mga Duterte pag hindi gagalaw si Kaufman. Nakarating kay Pulong. Ay siyempre, na-insulto si Pulong na nandun si Trillanes sa kulungan ng kanyang ama. Nasa labas. Ngayon, galit na galit si Pulong. Sabi ni Pulong, si Trililing pala ang pinadala ni Bangag. Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyayari diyan. Kahit si Sara Duterte, may statement din, binanggit din si Trillanes. Galit talaga sila kay Trillanes. Nung una kasi kung maka-insulto sila kay Trillanes, sobra eh. Iniinsulto nila na wala namang magagawa ito. Ang problema, tumama si Trillanes eh. Una, naipakulong si Duterte sa ICC. Nung sinasabi lagi ni Trillanes, ipapa-aresto na yan si Duterte, maghintay lang kayo. Kinakantyawan si Trillanes. Trillanes, nasaan na yung sinasabi mong ipapa-aresto? Wala naman nangyari, biglang nangyari. Di napakita ngayon tama si Trillanes. Ay kaya galit na galit yung mga Duterte. Bunyog, halikan.
Alright, salamat Attorney Enzo. Grabe no mga kabsat. Agoy. O siya mga kabsat, magla-last topic na tayo. Punta na naman si Pangulong Bongbong Marcos. Sandali lang. Wait lang. Last tayo kay Bang. Shoutout po sa mga bagong pasok. Si Kabsat Arton Zala, nandyan siya, no? Si Madam Lenny. Sino pa mga bagong pasok natin dyan? Si Miss Elsie Mix. Sa lahat po ng mga bagong pasok, shoutout po sa inyo. Magandang gabi po. 11 o'clock na po ng madaling araw. Gabi na. Mamaya madaling araw na. So, mag-last topic tayo. Kay Pangulo tayo, guys. Pala tayo kay Pangulo. Salamat po, mga kabsat. So, countdown muna tayo. Kay Pangulo tayo. Alright, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, saan lupano ba kayo ng mundo? May kami kalap shoutout po sa inyo lahat mga kakabsat. Ito, pag-usapan naman yung ganawa na naman ni Pangulo kasi nagre-reklamo yung mga DDS, wala daw nagagawang Pangulo. Yung VP Sara nila, wala pa rin, no? Hanggang pa-travel na lang during typhoon. Pero pag ganito si Pangulo, PBBM, leads assistance sa mga biktima ng typhoon, mga kabsat. So tuloy-tuloy ang pagtulong ng ating Pangulo, no? Kaso ang problema, nag-iiyakan ang mga garapata. Kasi ayaw nila nakakita ng ganito kapag nagtatrabaho ang ating Pangulo. O siya, puntahan natin, mabsat. Ito na po, mabsat. No? So, the administration urges to improve disasters response to ensure the communities receive urgent and compassionate serving time during times of calamities. President Marcos leads the distribution of various assistance to victims of the recent typhoon in Gonzaga, Cagayan province on September 27 kahapon, mabsat, no? The President and the Department of Agriculture DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr. witnessed a ceremonial turnover of DA from inputs such as seeds and fertilizers and select beneficiaries. They also distributed rice farmers financial assistance worth of 7,000 to 10 select recipients during the program. Chief Executive also joins the Department of Social Welfare and Development of DSWD Secretary Rex Gatchalian in handling over the food packs and cash assistance amounting to 10,000 pesos to affected residents. Ito pakinggan natin. Grabe yung tuwa ng mga mamaya, no? Yung BBM niyakap. Diba? Pass forward. Punta natin si Pangulo kagad. Wait lang. Nasa Gonzaga. Oops. Yan. Leticia Castillo mula sa Santa Ana. O mga cash assistance. Ang dami nila. Annabel Cabinan mula sa Santa Ana. Salamat. Miss Elsie Mix, shout out. Mary Rose Agustin mula sa Santa Ana. Yan. Kuban mula sa Santa Teresita. Pass forward. Ginagawa po na Ito na. para sa ating mga magsasaka, andito po sa DA, ang Secretary ng Department of Agriculture, Secretary Kiko Laurel. Namamahagi po, lalo po lahat ito. Nakikita nyo po, DSWD po ito, para ibibigay, para doon sa mga displaced, yung mga na umalis, kailangan umalis, na-evacuate, na kailangan umalis sa bahay. Galing naman po sa DSWD yan, andito po ang ating kalihim, Secretary Rex Gatchalian ng Department of Social Welfare and Development. Andito rin po, mag-i-inspeksyon na naman, ang ating bagong Secretary of the Department of Public Works. Kasi titingnan daw niya kung naging problema ang mga hindi magandang ginawang flood control project. Kaya nandito po, DPWH Secretary Vince Dizon.
Kasama din po dyan, dahil meron tayong ginagawa po na feeding program para sa ating mga kabataan, hindi lang feeding program, kundi pati ang medical na examination, binibigyan po, pupunta po kami sa eskwelahan mamaya para makita kung magandang takbo nung pagbigay, hindi lamang yung pagpakain, kung hindi magpapatingin. Pati na teacher, pinapatingin yung mga maestra, nagpapatingin na rin. At kung kailangan nila ng gamot, kung kailangan nila magpatest, gagawin na rin natin. Ito, ginagawa po ng ating DepEd Secretary Sani Angara. At dito naman po ay nakikita, alam nyo po, hindi siguro ninyong nalagtaan, nakita po ninyo ang mga pangyayari dito sa nakita nating mga malaking problema sa dating mga flood control project. Kaya naman, ay tinignan po namin, eto si Secretary Vince Dizon at saka kami, nag-meeting kami na mabuti at tinitignan namin, ano ba dito yung maganda? Ano ba dito yung hindi na talaga pwede? Na mukhang ghost project ito, mukhang substandard ito. Kaya po, tinignan po namin, lahat po, inisa-isa po namin lahat ng project na yan. At nakita namin, nakapag-savings po tayo sa budget ng Pilipinas para sa susunod na doon, para sa 2026. Nakahanap po kami ng medyo malaking halaga. Ang halaga is 255.55 billion na piso. Pero kung hindi po natin ginawa yan, yung 255 billion na yan, kung saan na lang mapupunta. Tama. Kaya't mabuti. Yan. Kaya't kinanselan na po natin